Good evening po sa ating lahat, AFC family at sa mga nanonood sa atin via FB live stream. Tayo po ay mag-aaral ka ng kanyang salita at tayo po muna yung manalangin. Lord, salamat Panginoon sa gabi ito. Ingatan niyo po kami, gabayan sa aming pag-aaral. Kayo pong mataas at kayo madakila sa pangalan ng Jesus. Amen. So, ang pamagat po ng aking pag-aaral natin ngayon ay right attitude in the middle of a crisis. So, during this lockdown period, marami na tayong narinig na mga mensahe regarding dito, paano tayo mamuhay, righteousness, paano tayo mag-adapt. At isa sa mga quality ng tao ay magaling talaga mag-adapt ang tao. Dalhin mo ang tao sa gubat, makakapag-adapt yan. Dalhin mo siya sa isang isla, makakapag-adapt yan. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng talino paano mag-adapt sa mga sitwasyon. So, itong krisis na to, itong pagkakataon din para tayo, paano tayo mag-adapt. Mapapansin nyo, mag-iisang buwan na tayo nasa lockdown, pero na-adapt na natin yung kultura. Papansin mo, pag gabi wala talagang tao. Ewan ko lang sa umaga ba't may tao pa rin, pero ang tao talaga may ability na mag-adapt sa mga sitwasyon. Meron tayong ganong klaseng ability na binigay ang Panginoon. So sa atin, pag-uusapan natin ngayon, ano ba ang tamang attitude sa gitna ng krisis na to? Kasi maraming iba't ibang uri ng krisis. So, pero ngayon, generally, isang krisis ang kinakaharap natin, which is COVID-19. May krisis sa pinansyal, may krisis sa trabaho, may krisis sa health. Lahat may kanya-kanyang krisis. Ngayon, pag-usapan natin kung ano dapat ang attitude natin sa ganitong panahon. Saan ba galing yung attitude ng isang tao? Di ba na madalas natin marinig yun? Ito may attitude, itong batang to, may attitude to. Ang attitude po pala ay galing to sa paniniwala natin. Na kapag ikaw ay may malakas na paniniwala, kung kanino ka man naniniwala, dun magre-reflect yung attitude mo ron sa paniniwala mo. For example, yung lion po, ang lion po ay hindi talaga siya yung biggest animal, hindi rin siya yung heaviest animal. Hindi siya malaki, hindi siya mabigat, hindi siya yung pinakamabilis, pero takot sa kanya lahat. May respeto sa kanya lahat ng hayop. Anong dahilan? Meron siyang attitude. Meron siyang paniniwala na lahat ng hayop na makita niya, kaya niya sakmalin at kaya niya kainin. Kakatalo sa attitude. So, ganun din dapat tayo. Ang paniniwala ng lion, kaya niyang kainin. So, sa atin, ang attitude natin, anong paniniwala natin? Saan tayo naniniwala? Sa Diyos. So, ini-expect ng Panginoon na ang attitude natin, may kumpiyansa dapat tayo. Kasi pananampalataya natin, yung belief natin, kung saan galing yung attitude natin, ay mataas. Sabi nga, ang source ng yung, para malaman ko yung faith mo, alamin ko muna kung saan ka naniniwala. Ngayon, kung kanino ka naniniwala, kung malakas yung pinaniniwalaan mo, I expect na malakas ka rin kasi malakas yung source mo. Sino ba source natin? Si Lord Jesus Christ. Doon tayo naniniwala sa Kanya. So, ang mga tao nag-expect, mga Kristiyano, kayang mag-adapt dito kasi yung pananampalataya natin, malakas ang pinaniniwalaan natin. So ngayon po, ano ang tamang attitude? Saan galing attitude? Sa belief, sa paniniwala ng isang tao. Ngayon, naniniwala ka ba na kaya natin lagpasan to? Kaya natin lagpasan. Kasi yung source natin, kung kanino tayo nananampalataya, nagsabi na may trouble daw, pero na-overcome niya na lahat. So, simulan po natin. Ano po muna yung aral na nakuha ko rito? May mga katotohanan na tayong dapat aralin sa buhay. Truths about life. Number 1, everything in life is seasonal. May season lang po lahat na ito. Sabi nga sa Ecclesiastes, di ba? There's a time to plant and a time to uproot, a time to kill, a time to heal, a time to tear down, and a time to build. So marami pong seasons yun. So lahat ng nangyari ngayon sa atin, may season po ito. So ngayon, nagkataon, season tayo ngayon ng krisis na ito. Season ng, sabihin natin, shortage, season ng nagkakaubusan ng pera. Pero season niya natatapos. Yun naman ang kagandahan sa buhay natin. Hindi lahat nagtatagal. Nagtatapos lahat. Maliban sa Diyos at sa Kanyang pangako, di ba? Pero kung dapat ma-settle natin yan na everything in life is seasonal. Wala namang habang buhay na umiyak ng umiyak Sabi nga sa Bible, weeping may come from the night but rejoicing. Pag kinabukasan, sabi sa Psalms, rejoicing na. Maaring umiyak ka kagabi, pero kinabukasan, hindi na pwedeng iyak ka pa rin ng iyak.
At walang habang buhay na lamay. Ang lamay madalas isang araw, isang linggo lang. So after ng isang linggong iyangan, after nun, move on na. So everything in life is seasonal, matatapos at matatapos din po ito. Now, ano pa ang katotohanan na nakuha ko dito sa crisis na to? The local and national government may fail in supplying the needs of the people, but not the heavenly government. Ano daw? Ulitin ko. The local and national government may fail to do their responsibility, but not the heavenly government. Maaaring mag-fail yung government natin, yung national tsaka local, pati yung world government. Maaaring kapusin sila. At kakapusin talaga. Pero hindi yung ating heavenly government. Di ba lagi natin sabi, we are citizens of the kingdom. So, panindigan natin yun. Kasi, huwag natin sabihin puro salita, huwag nating hayaan na puro salita lang yun. Dapat nararanasan natin. At alam ko, nararanasan nyo na rin. Ako nararanasan ko na ngayon sa crisis na to na pag citizen of the kingdom ba, paniwalaan mo sinabi ng hari, do not worry. At settle ka na dun. Wala ka nang dapat pag-usapan kung ano pang darating bukas sa virus. Wala na. Do not worry, nagsabi niya. Nagsabi na nga. Papansin niyo po ba, pag nagsasalita ang presidente, di ba, nag-notify dun sa notification niyo na inquirer, magsasalita ang presidente midnight. Di ba, inaabangan natin? At first time ako nakinig sa kanya, na-stress ako kasi parang siya mismo, hindi niya na alam kung saan kukuha ng pera para i-supply. Yun yung national government natin. May shortage pa. Pero, ang hari natin, ang sabi niya, do not worry. Alam ni Lord Jesus Christ na ang tao may tendency talaga, human nature, na mag-worry. Anong ginawa niya? He spent time teaching this matter. Do not worry. Ang haba nun. Yung verse 9, Matthew 6:25 onwards. Puro i-discuss about not worrying because mas higit pa rin ang buhay natin kaysa sa mga pangangailangan na yan. Mga pagano, hindi tayo pagano. Yung mga pagano, yun yung pinag-aalalahan na nila. So ano pa? Ulitin ko ulit. The local and national government may fail in supplying the needs of the people, but not the heavenly government. Another, the kingdom of heaven is never in crisis and will never be in crisis. Ito po tatandaan natin. Ang kaharian ng Diyos ay kailanman hindi dumanas ng krisis at hindi dadanas ng krisis. So, ano po yung prayer natin? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, lagi yung prayer natin na kung anong nangyayari sa langit ay mangyayari sa lupa. So, sa nangyayari ngayon sa atin, sa crisis ngayon, it only shows na hindi ito yung nangyayari sa langit. So, kailangan natin unawain to na wala namang crisis sa langit eh. Pero sa lupa, series of crisis ang mangyayari. Pero, ang good news dito, ang pundasyon natin, hindi dito sa kingdom dito. Yung foundation natin, hindi dito, kundi ang foundation natin sa heaven. So, whatever happens here, meron tayong yung tunay nating kaharian, tunay nating gobyerno, hindi nagka-crisis. So, whatever happens here, we are rest assured na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Kasi hindi nga nagka-crisis dun eh. Again, the kingdom citizens are not exempted to crisis. Ito naman. Although, ang kaharian na meron tayo doon sa langit ay walang crisis, tayo nandito sa lupa, hindi tayo exempted. Nandito tayo sa lupa eh. Kung gusto mo, kung ayaw mo na ng crisis dito, doon ka na sa langit. Pauna ka na. Huwag naman, di ba? Ayaw pa natin. So, the kingdom citizens are not exempted to crisis. Everyone wants to go to heaven, but no one wants to die. Lahat gusto pumunta ng langit, pero ayaw pong mamatay, di ba? Kung ayaw mo ng crisis, una na. Pero kung gusto mo pa ng crisis, andito ka pa. As long as nabuhay ka, may crisis at may crisis na darating. Di ba? Naintindihan po ba natin? Hindi ko lang masyadong nalakasan kasi gabi na eh. Ano na? Next. Sa prayer natin, ano pa yung natutunan ko dito sa crisis natin? Malaga naintindihan natin yung prayer natin. Our Father who art in heaven. Saan daw ang ating Father? Nasa heaven. Napakagandang katotohanan yun. Wala siya sa lupa. Kasi kung nasa lupa siya, lahat ng tao, kung sino man nasa lupa ngayon, wala nang solusyon eh.
parang nauubusan ng solusyon. Buti na lang nasa langit ang Panginoon natin at nakikita niya lahat, kontrolado niya lahat. Yun po yung mga natutunan ko ngayong Chris na to. At season na lang lahat. Kaya hindi ako nag-worry. Tuloy pa rin ang buhay ko. Kada hapon, masaya pa rin. Nakakain pa rin. Hindi lang nakakain ng marami. Hindi na ubus, hindi na lalo pang gumanda yung appetite. Basta kasi pinaniniwalaan ko yung sinasabi ng hari, do not worry about your life. At pag sinabi niya ng do not worry, wala ka ng karapatang mag-worry kasi nagsabi ng presidente, nagsabi ng hari na huwag kang mag-worry. So meron po tayong dalawang karakter ngayon sa pag-aaralan na ano ba ang kanilang attitude during their own crisis. Magmula lahat ng tao sa Bible na sikat, lahat ng great people of God in the Bible, all of them experience crisis. Magmula kay Abraham hanggang kay Jesus Christ, hanggang kay Pedro, nagka-experience ng crisis. Kaya tayo ngayon, huwag mo sabihin na, Lord, ba't kami nagka-crisis? Normal lang po yan. Normal lang sa atin ngayon na magkaroon ng crisis. Kasi we are living in a decaying world. Pabulok ng mundo eh. What do you expect, di ba? Anong expect mo? Ang mundo ito pinamumunuan ng the kingdom of darkness. Ano i-expect natin? So, wag po tayong mag-expect na maging okay lahat. Talagang mayroong crisis. Pero dito makikita natin ano ba ang tamang attitude? Ano ba ang tamang paniniwala? Ano ba ang tamang ginagawa ng isang Kristiyano? Pag-aaralan po natin una sa buhay ni Joseph. Ako naniniwala siguro 1,000 beses yun na narinig ang tungkol kay Joseph sa buhay ni Joseph, di ba? Pero ngayon, kuha tayo ng mga aral na pwede natin makuha sa buhay niya. Una, alam natin si Joseph ay isang matinong tao. Mabuting bata. Mahal na mahal siya ng kanyang tatay sa kadahilan ng mabuting bata talaga si Joseph. Mahal siya pero nainggit sa kanya yung mga kapatid niya, di ba? Joseph was a good boy, he lived righteously. Pero although good boy siya, although okay siya, hindi pa rin na-exempt sa kanya to para hindi makaranas ng krisis. Anong unang krisis niya? Nagselo sa kanya mga kapatid, ibinenta siya, itinapon siya sa pit. At nung tinapon siya sa pit, ibinenta siya sa Midianites, papunta dun kay Potiphar. Ngayon, unang crisis niya sa bahay ni Potiphar. Anong ginawa niya dun? He conducted himself with integrity in the house of Potiphar. Although nalipat si Joseph si Joseph nasa krisis ng kanyang buhay, binenta, napunta kay Potiphar, ang ginawa ni Joseph, pinanatili niya yung kanyang integridad. At sa pagsunod niya sa Panginoon, pagtanggi niya sa Potiphar, lalo pang nagkaroon ng panibagong krisis sa kanyang buhay. Number 1, anong attitude ang pwede natin makuha sa buhay ni Joseph? Number 1, in the middle of crisis, ito ang dapat natin tandaan, mga kapatid. Keep your integrity. In the middle of crisis, keep your integrity. Dapat yun yung attitude natin. Huwag natin aalisin. Huwag natin hubarin ng pagiging Kristiyano natin sa pagharap natin sa crisis na ito. What is integrity? Wholeness. Kabuuan. Kung sino ka, yung ka. Huwag mong hubarin. Example, A is an A. Kahit saan ka magpunta. B is B. Umaga, A. Pagdating ng gabi, A. Ano ibig ko sabihin? Regardless of the situations, you remain the same. Yung integrity mo, buo ka pa rin. Na, may crisis man o wala, kung ikaw si Vincent Sinabre, ito ka pa rin. Hindi nagbabago. Ganun si Joseph. Nalipat siya, napunta sa crisis, nandun siya kay Potiphar, pero hindi nangangahulugan nandun siya kay Potiphar. Nagalit siya. Wala. He conducted himself with integrity. Pinagpala si Potiphar, hindi ba? Pinagpala yung household niya dahil kanina kay Joseph. So ibig sabihin, although may crisis siya, yung perspective niya, hindi niya inalis yung integrity niya. Nanatili siyang malinis. Although nakakainis, nakakalungkot, nakaka-depress yung binangyari sa kanya, he remained with his integrity. Pinagpala pa kung saan siya napunta. So, ikaw, ako,
nandito tayo sa lockdown ngayon, wherever we are, we just remain our integrity. Kasi pakatotoo ka at pagpapalain pa kung nasaan ka. Kasi yung favor ng Diyos nandun sa mga righteous, di ba? Itong example si Jose Rizal, pansinin nyo, yung monument ni Dr. Jose Rizal dun sa Luneta. Sino nakapunta na ron? Di ba? Yung monument ni Dr. Jose Rizal, bumagyo, andun pa rin siya. Umaraw, tumirik, andun pa rin siya. Lumindol, wag lang yung sobrang lindol, baka gumuho. Yung lumindol, andun pa rin siya. El Nino, andun pa rin siya. Nagkagera na lahat, wag na siya tamaan, andun pa rin siya. Ano ibig sabihin? Integrity niya, andun. Ayun yung ibig sabihin integrity. Umulan o umaraw, andun pa rin. Andun ka pa rin. You remain the same. Crisis will reveal your true self. Yung crisis ang magre-reveal ng totoo mong pagkatao. Hindi, alam nyo, you will never grow in good times. Marami nagsasabi, mahal na mahal po ang Panginoon. Hindi ko iiwanan, tapat ang Panginoon. Pero, nasasabi natin yun kasi good times eh. Pero, during hard times, during crisis, dun lumalabas kung sino ka. Dun, pansinin nyo, kung under pressure kayo. Dun ka madalas, di ba? Irritable ka. Dun lumalabas yung tunay na ikaw during pressure situation. So, ingatan po natin ito. Kasi, sa 10 ginawa mong tama, pag dumating ang crisis, isang pagkakamali mo lang, napupulaan ka na agad, nakikita na agad. So, you should keep our integrity. Joseph displayed a first-class ethics that despite the series of crises to his life, he managed to stay true to himself. First-class ethics yun. First-class na, alam mo yung elite talaga ng integridad ni Joseph, na kahit series ng crisis na dumating sa buhay niya, na-manage niya with integrity to himself. Wala siyang binanggit na masama sa kanyang mga kapatid, kila Potiphar, kundi mas lalo pa siyang naging totoo sa kanyang sarili. Ay yung right attitude. Maging totoo tayo. Huwag tayong magre-reklamo. Ano pa? Integrity. He did not blame people. He did not point finger to someone. Wala siyang sinisi. Hindi niya sinisi yung mga kapatid niya. Instead, inayos niya kanyang buhay doon. Ito pang pinamaganda nangyari sa kanya. Di ba tinukso siya ng asawa ni Potiphar? Tinukso siya, di ba? Nilayuan niya. Tapos naiwan yung balabal niya. In-accuse siya ngayon na ni-rape niya yung asawa. Ano nangyari after nun? Hindi ba nagalit yung asawa? Nagalit si Potiphar at siya ay pinakulong. Ano nangyari? Sa pag-remain niya sa kanyang integridad, sa paggawa niya ng mabuti, nag-create na naman ng panibagong krisis sa kanyang buhay. Anong sabi dito? Nakalagay dito sa akin. He suffered by doing good things. Nagsuffer pa siya sa paggawa ng maayos. So, ibig sabihin, nandun na siya sa krisis kasi naibenta na nga siya eh. Tauhan na siya dun, alipin na siya eh. Pero dahil righteous siya, na-maintain niya yung integrity niya, pinagpala yung bahay ni Potiphar. Pero, tinukso ulit siya, napagtagumpayan niya, gumawa siya ng kabutihan, pero yung pa naging dahilan na panibago niyang krisis. Ano yung panibago niyang krisis? Pinatapon siya sa dungeon. Pinakulong ulit siya. Naintindihan po ba natin? Ngayon, pwede pala yun na gumawa na ako ng mabuti. Ito pa nangyari sa akin. Pwede. Yung si Joseph, di ba? Gumawa na ng mabuti. Yung pa pinagawa. Si Jesus Christ. Nagpagaling na lahat. Yung pa ang ginawa sa kanya ng mga tao. What do you expect sa mundong ito? Ganun po ang sistema ng mundo. Gumawa ka ng maayos. Mali pa rin ang tingin sa'yo. So, sinasabi ko po ito para, sabi nga sa mensahe kanina, expect for the best, prepare for the worst. Worst na pasama ngayon. So, gumawa ka na ng maayos, ikaw pa ang makikitaan ka pa ng mali. So, ito si Joseph, gumawa siya ng maayos, nag-create ng another crisis sa buhay niya. Now, pag dumating ka sa puntong ganyan sa buhay mo, na Lord, kakatapos lang ng isang problema. Kakatapos lang na dito, meron naman ng panibago. Can you keep your integrity?
Ako, can I keep my integrity? Can I stay the same? Can I stay whole? Ako pa rin ba to? Sure ba ako na wala akong mabibitawang mga salita? Doon ang question. Kasi si Joseph, after ng isang crisis, yung crisis na nangyari, bunga ng kanyang pagsunod sa Diyos, isang crisis ulit, pero he remained with his integrity. Ngayong crisis na to, ingat po tayo kasi although hindi tayo nagsasalita, pero sa isip natin, talagang sinisisi na natin lahat. Wala po tayong dapat sisihin dito. Ito po yung number 2 natin. Anong attitude? Stop blaming people for what is happening right now. Instead, be productive and fruitful. Yun dapat ang attitude natin. Wag natin sisihin kung sino man ang pakananin ng virus na ito, kundi tayo maging productive and fruitful. Alam niyo po, si Joseph, naalala niyo po na naginip ang Pharaoh. 2 beses na naginip, di ba? Ano yung panaginip niya? Tungkol sa 7 malalaking baka ba yun? Na kinain yung, mga payat na kinain yung matataba, di ba? Tapos yung mga damo na kinain. Basta ganun. 7 sila na pinagkakain yung matataba ng payat. So, ibig sabihin daw nun, 7 taong tagsagana at 7 taong tagutom. Sino ang nagbigay ng dream sa Pharaoh? Regarding doon, sino nagbigay? Si Lord, di ba? So, ibig sabihin, alam ng Diyos na magkakaroon ng krisis. Alam ng Panginoon na magkakaroon ng krisis. Aware na aware siya na magkakaroon ng krisis. So, bago pa man magkaroon ng krisis, mayroon na siyang hinandang tao. Para pagdating ng krisis, yung mga kanyang anak, ligtas. Pagpalo ng worldwide crisis na yon, meron nang nakahanda. So, ngayon po, sa atin, wala po tayong dapat sisihin dito. Sinisisi natin yung Chinese people. Lahat ng nangyari ngayon, pinahintulutan ng Panginoon. Ngayon ang tanong, gusto ba ng Diyos na mamatay ang mga tao? Hindi gusto ng Diyos yun. Pero the fact na nangyari ito, bakit nangyari ito? Ginusto ba ng Diyos to? Hindi natin alam, pero ang Diyos, ayaw ng Diyos pumatay ng tao. Pero ang tao may free will Pero hinayaan niya na mangyari. Hinayaan niya yung crisis kila Joseph na mangyari. Pero bago pa man niya hinayaang mangyari yun, nakahanda na siya ng pang-counter doon. Pag tama ng crisis, lahat ng mga nananampalataya sa kanya, hindi maaapektuhan. Naintindihan po ba natin? So ako naniniwala, itong crisis na dumating ngayon sa atin, hindi natin alam, hindi natin naisip, may mga tao na siyang hinanda. Para pag tama ng crisis na to, meron ng taong sasalo. Meron ng mga taong ginamit niya na yun ang magdadala ng kasagutan sa lahat ng problema na kinakaharap natin. Amen po ba? Si Joseph, before the crisis, sinanda na ng Panginoon. Pagpalo ng crisis sa Egypt, meron ng panangga ang Panginoon. So, ako naniniwala, alam ng Diyos lahat na nangyari ngayon. Pinahintulutan niya lahat ng ito. Pinahintulutan niya na mangyari lahat ng ito para hubaran lahat ng mga mayayaman, bansa na disarmahan at ipamukha sa kanila yung false god nila. Ano yun? False god nila, money. Yung pera Pera ang umikot. Tingnan natin, hubaran natin. May magagawa ba ang pera niyo pag ito ang tumama? So, stop blaming people. Wala po tayong karapatang sisihin kung sino man. Instead, be productive and fruitful. Ito po ang point dito. Joseph could have been blaming his brothers for what have been happening to him. Alam niyo po, pwedeng sisihin ni Joseph lahat na nangyari na kapatid niya during that time. Pero hindi niya sinisi. But he refused to do it instead. Ito pong maganda rito sa nangyari kay Joseph. Crisis na, hindi siya nanisi. Instead, he chose to be productive. Pansinin niyo po, lahat ng mga napuntahan ni Joseph, yung mga stopover niya, yung sa well, di ba? Kay Potiphar at dun sa preso. Pagdating niya kay Potiphar, anong nangyari? Anong nangyari kay Potiphar? Pinagpala yung household niya because of Joseph. So, ibig sabihin, naging productive si Joseph during sa stay niya kay Potiphar. Paglipat naman niya dun sa preso, anong ginawa ng warden sa kanya? Di ba natuwa ang warden sa kanya? Ginawa siyang head nung kulungan. Ano ibig sabihin nun?
na-research ko, ang Egyptian prison, madumi talaga. Kahit saan naman preso, di ba? Magulo. Pero iba tong Egyptian prison na to, madumi. Anong ginawa ni Joseph? Nilinis niya to, inaayos niya to. At natuwa sa kanya ang warden. Ginawa siyang leader. Sa palagay niyo, leader lang siya doon, hinayaan niyang madumi ang lugar na yun, inaayos niya, pinaganda niya. So, wherever Joseph, kung sa kahit saan mapunta si Joseph, nagiging productive siya. Sa krisis siya doon kay Potiphar, pinagpala ang household ni Potiphar. Sa krisis niya dito sa kulungan, pinagpala ang kulungan. Wala tayong excuse. Wala pa tayo, hindi pa tayo nakukulong eh. Although nakukulong tayo sa bahay natin ngayon, pero nakakalabas pa rin tayo. Wala tayong excuse. We should be productive and fruitful. Naintindihan po ba natin? Kaya ako natutuwa na meron tayong mga, tinan mo, productive, di ba? Si Josh, binabati ko si Josh. Sa Kasimay, sa social media team, di ba? Ang galing nila. Na-discover nila yung live streaming na yan. Ang ganda ng pagkakagawa. So, they are being productive while they are inside their house. Inaamo ko kayo, baka yung iba dyan, magaling palang sumulat ng tula. Magsulat kayo ng tula. Yung iba dyan, magaling gumawa ng kwento. Gumawa kayo ng kwento. Yung iba, magaling mag-bake ng cake. Mag-bake kayo ng cake. Patikimin nyo kami. At malay mo, after ng lockdown, pwede mong inegosyo yan. So, ano lang nagsimula dito sa utak? Alam nyo, isang karakteristik pala ng mga mayayaman, tulad natin, di ba, mayayaman, hindi talaga mapakalihan na walang ginagawa. Meron at merong gagawin yung mga yan. Kasi, sabi nga, a cup that is full is useless. Pag sinabi mo ng okay na ako, useless ka na, wala ka ng pakinabang. So, kailangan meron ka dapat na iniisip na ano pang pwede kong gawin? Ano pang pwede kong gawin? So, ganun dapat ang mentality natin during this crisis. Wala tayong sisihin. Ano itong mga Chinese ito? Kasi may pakanan ito eh. Wala. Kung wala tayong sisihin dyan, kundi maging productive na lang tayo at maging fruitful. Ano pa? Being fruitful is a command from God. Way back to the life of Adam. Pansinin nyo Ano sabi ni Lord? Let us make mankind in our image, likeness, and let them rule over the creatures that walks in the ground, di ba? At paano daw mag-rule? Paano? Number 1, be fruitful and multiply, subdue the earth. Paano ka mag-rule? Kailangan maging fruitful ka, mag-multiply ka, mag-produce ka galing sa'yo mag-produce ka. Tingnan niyo po si Adam ang utos sa kanya ng Panginoon. Adam, pangalanan mo lahat ng mga hayop. Ano ibig sabihin nun? Si Adan, during that time, hindi siya naging tamad na nakaupo lang. May trabaho pinapagawa sa kanya ang Panginoon. Anong hirap ng trabaho niya? Pangalanan yung mga hayop. Pero, bakit niya nagawa? Kasi, diniposito na ng Panginoon yung abilidad. Yung laging sinasabi ng pastor, diniposito na ng Panginoon ang abilidad. Nilagay niya yung talino, image, likeness ng Panginoon. So, kung ano ang meron si Lord, meron si Adan. Kung anong meron si Lord, same source, meron si Adan. So kung nung inutusan niya si Adan, pangalanan mo yung hayop na yan, lahat ng hayop na yan, butike, kaya may butike, may lizard, may dog, kasi dahil kay Adan yun. May monkey, dahil kay Adan yun. May chicken, dahil kay Adan yun. Mahirap na trabaho yun, pero nagawa niya. He's being productive and fruitful kasi meron siyang kakayanan. Hindi po ako naniniwala, hindi mo kayang maging fruitful. Meron kang kakayanan dyan. Gamitin mo lang. Meron ka pinagkaloob ng Diyos. At huwag mo isipin, ito lang yun eh. Ito lang yung kakayanan ko. Gamitin mo. Tingnan nyo Moses, anong meron ka dyan? Ito po, tungkod lang. Isang tungkod. Pagtatawanan natin yun. Kasi ang utak natin, paano hatiin ng Diyos yung dagat? Lord, gagawa ko ng bangka. Hindi na kaya, Moses. Lord, gagawa, maligo na lang kami. Lord, paano kami makatawid doon? Andiyan na yung mga Egyptians. Moses, maligo na lang kayo. Lord, paano itong mga matatanda hindi makaligo? So, ganun yung diskarte natin. May mga kanya-kanya, meron tayong reasoning. Pero, ano sabi ni Lord? Anong meron sa kamay mo? Isang tungkod. Huwag mong mamalitin kung anong meron ka. Kasi maaaring yung tungkod na yan maghahati. Maaaring yung tungkod na nahawak-hawakan ni Moses, yun ang naghati ng dagat. Kung ano meron ka ngayon, akala mo hindi sapat na yun para
maging productive ka and fruitful. Magaling kang magluto ng pakbet, luto mo. Wala kang maluto kasi lockdown, yung mga sardinas, ano mo, tawag nito, innovate. Wala na pong bago ngayon kasi lahat po luma na. What do I mean? Pag sinabi mong new shoes, hindi na talaga new shoes yan. Lumang baka yan eh. Wala namang bagong baka. Itong damit ko ito, lumang tupa na to eh. So ibig sabihin, ba't nagkaroon ng ganito? Pinagkombinasyon. Ayun ang innovation. Pinagko-combine niya yung mga lumang bagay para makabuo ng panibago. You must innovate. Mag-innovate tayo ngayon. Mag-innovate ka sa pagluluto. Naluto mo na lahat. Luma naman lahat yan eh. Magkombinasyon ka ngayon. I-kombinasyon mo yung sardinas sa corned beef. Haluan mo ng miswa at pancit canton. So, that's kind of innovation. Halatang hindi ako nagluluto. Hindi naman pwede kombinasyon yan. Pero, yun nga, kailangan natin maging productive and fruitful during this time. Alam niyo po ba, crisis is the cradle of creativity. What do you mean by cradle? Ito yung simula ng pagiging creative. May tanong po ako, bakit tayo merong polio vaccines? Di ba mga tumama yung epidemya na yun, yung polio? Lahat, yung iba maglakad, gano'n, di ba? Dahil sa polio, nagkaroon ng vaccine, di ba? Bakit? Kasi may crisis ng polio. Kaya nag-isip yung mga tao, kailangan maka-put up ng vaccine. Bakit tayo may mga gamot? Kasi nagkasakit ang mga tao. May crisis, may sakit na tumama. Nag-isip yung mga tao, nag-put up ng gamot. Bakit tayo may upuan ngayon? Kasi nangangali ang mga tao. Ito, upuan. Ba't nangangali yung mga tao? Kailangan ng upuan. Hindi lahat binigay ng Diyos. Lahat. Gamitin ang utak. Binigay ng Diyos lahat, pero kailangan mong gamitin ang utak para mag-put up ng panibago. Tandaan niyo po, hindi binigyan ng Diyos si Adan ng mesa. Walang mesa pagkalikha ng Diyos. Tinago niya ang mesa sa puno. Wala rin sapatos. Tinago niya yung sapatos sa balat ng tupa, sa balat ng baka. At walang damit. Tinago niya ito sa tupa. Naintindihan po ba natin? Lahat ng meron tayo ngayon, itinago ng Diyos yan. Talagang gumamit lang ang tao ng utak. At tandaan niyo po, kung sino yung gumagamit ito, naging fruitful at naging multiply, siya yung pinagpapala at yung mayaman. Papansin niyo po yung mga mayaman kahit hindi sila Christian. Bakit sila pinagpapala? Ginagamit nila ito eh. They are being productive and fruitful. Isang ng Kristiyano, puro pray na lang, hindi na gumagamit ito. Gagamitin din po natin ito. Tingnan niyo po, isang tip. During this crisis, ano ang pinakailangan ng tao? Pagkain. So, ibig sabihin, kung gusto mong mag-business, dapat yung need ng tao ang i-business mo. Dahil yung need ng tao, kahit anong crisis ang tumama, basta pangangailangan ng tao, magbo-boom yan. Pagkain, pangangailangan ng tao yan. Umulan o umaraw, may pera o wala, mangangailangan ng tao ng pagkain. So, pansinin nyo kayo sa palengke. Parang New Year, di ba? Kada umaga, ang daming bumibili ng prutas, bilog-bilog, kasi kailangan ng tao ng pagkain. So, mga entrepreneur ngayon, isip sila ng isip. Tayo, yung mga walang kalam-alam dyan, tulog lang, reklamo na reklamo, pero sila, they are being productive and fruitful. Diba? At yung iba nagre-reklamo pa, nagsisiya. Ito nga eh, kaya nga huwag tayo magsisiyan. Sabi nga, stop blaming people for what is happening right now. Maaari ikaw, sinisisi mo yung kapatid mo o asawa mo dahil wala kang ipon ngayon. Kasi, season nga eh. Season ngayon ng taghirap eh. Ngayon, season ng crisis ngayon eh. So, anong ginawa mo nung season nung tagsagana? Wala kang itinago. Kaya ngayon, season ngayon ng crisis, wala kang may labas. Di ba? May kaibigan ako, lagi niya sinasabi, kailangan may emergency fund. Dapat meron daw talagang emergency fund. Totoo naman, talagang dapat may emergency fund ka. Kasi, pag ngayon, nawala ka ng madukot, emergency talaga ang abutin mo. Pero kung may emergency fund ka, at least meron kang fund. Wala ka doon sa emergency. Pero kung wala kang emergency fund, ako wala rin emergency fund. Pero nakakasa ako sa gobyerno ng Diyos eh. Hindi naman ako binigo. Yung emergency fund, tinaboy niya. Pinalitan niya ng, ang tawag dito, calamity fund. Ay, hindi calamity fund. Mas
Basta, mas okay pa sa emergency fund. Pero, dapat mas okay may emergency fund. Para, during this emergency, hindi ka ma-emergency, kundi merong emergency fund. Stop blaming, be productive, and fruitful po. Wala po tayong karapatang magreklamo. Huwag po nating isisi kung kani-kanino tong crisis na to. Di sana sinisi na nila Joseph ang Diyos, kasi ang Diyos nga ang nagbukas sa Pharaoh eh. Wala po dapat sisihin dito. May hinanda na ang Diyos na sagot sa krisis na ito. Bago pa po tumama yung krisis sa Egypt, hinanda niya na si Joseph. Bago pa tumama itong COVID-19 na to, mayroon na siyang hinanda na solusyon dito. Naiintindihan mo ba natin? Relax. Don't worry. And be happy lang. Masaya lang. Walang hassle. Kasi, kung ano man ang nangyari ngayon, let God be God. Ano pa? Ito po. Tapos na tayo sa una. Number 1, keep your integrity. Number 2, stop blaming others for what is happening right now. Instead, be productive and fruitful. Dito po tayo sa 4 lang po ito eh. Pangatlo po tayo. Tapos na po tayo kay Joseph. Sabi ko 2 karakter lang. Pangalawa po, ito yung favorite ko to eh ngayon. Luke 23:39-43. Ito po yung kwento nung 2 kriminal na katabi ni Lord Jesus Christ na nakapako. One of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said. Since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. So napakagandang pangyayari ito sa history ng tao, na may 3 taong nakapako. Una doon si Lord Jesus Christ, isa doon yung kriminal, 2 kriminal. So kukuha tayo ng attitude. Anong attitude natin dito? Una, si Lord Jesus Christ, nandun siya sa cross, hindi niya deserve yun. Iklaruhin muna natin, ba't siya napako ron? Makasalanan din ba siya? Hindi siya. Lahat ng kasalanan natin napunta sa kanya, kinuha niya, gumawa siya ng mabuti, yung pa ang sinukli sa kanya. Ipinapako siya ng mga tao. Pinapako siya, nakasaad yun sa propesiya para mailigtas tayo. Siya yung tinatawag na sacrificial Lamb of God. Siya yung dugo niya para tayo ngayon makaranas ng kaligtasan. So, hindi niya deserve yun. Itong 2 to, mga kriminal talaga to. Pag sabi nga ni Pastor, capital punishment noon, itong 2 kriminal na to, talagang malala itong 2 to. Kasi, mapapako ka ba kung ang kasalanan mo nang asar ka lang ng kapwa mo ron nung panahon na yun? Hindi ba? Di ba hindi? Papapako ka ba kung ang kasalanan mo, ninakaw mo lang yung mga kalapati doon na binibenta sa templo? Wala yung para sa'yo, pinagnanakaw mo yung kalapati? Hindi, di ba? Yun lang naman eh. Makapako ka ba sa krus kung halimbawa nagnakaw ka lang? Marahil, perhaps these people, talagang napakasama talaga nitong mga taong ito, at talagang gumawa talaga to ng mga bagay na talagang hindi natin kasuklam-suklam talaga siguro, na baka yung mga ginto ni Nicodemus pinagnanakaw nila. Basta karumal-dumal tong 2 to, kasi napako na nga. Dami naman pwedeng ipako eh. Ba't sila napako? Ibig sabihin, suktulan na yung kasalanan nila. Pero kuha tayo ngayon dito. Anong attitude natin? Silang 2 ay nasa krisis ng kanilang buhay. Parang sila nasa krisis. At nakakayang krisis yun. Humiliation eh. Sa pamilya. Kung sino man yung pamilya nitong 2 to, talagang kakaya ka. Nakapako ka ba naman dun eh. Biruin mo, nakaangat ka nga dun. Sasaluduhan ka, pero nakapako ka. Nakakaya yun, di ba? Anong tawag doon? Crisis. Wala na silang control. Pwede na silang mamatay. Anytime, pwede na silang mamatay. Now, ano ang pwede natin makuha? Yung arugante, yung mayabang, ininsulto pa ang Panginoon. Nasa crisis na nga, hirap na, insulto pa. Sinisi pa ang Diyos. Kung sino-sino pa, anong pinagsasabi. Ganun ba tayo? Nasa crisis na, salita pa ng salita. Dapat hindi ganun.
Huwag natin gayahin to. Kasi minsan, pag nasa crisis na tayo, doon tayo nagbitaw ng mga salita eh. So, manahimik lang, gayahin natin tong isa. Mamaya, pag-aralan natin yan. Itong taon to, yung arrogante, instead na magpakumbaba, lalo pang nagyabang. Ngayon, ito yung panahon na kailangan tayo magpakumbaba sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? It's obvious na even the richest, wealthiest, powerful countries, helpless sila. Hindi nila kayang sugpuin, hindi nila alam kung paano pagalingin to. Hindi natin alam kung sino nanluloko sa atin, pinagloloko lang ba tayo nitong virus. Hindi natin malaman, pero isang katotohanan, marami na mamatay. So hindi natin alam. So anong kailangan natin dito? Magpakumbaba tayo. Huwag na tayo maging arrogante. O, pasok agad tayo dun sa isa. Yung isa, kakaiba siya ron sa arrogante. Yung isa, anong sabi niya? Ikaw, pare, deserve natin to eh. Pero ito, hindi. Tayo, dapat lang tayo magpako. Pero isa, hindi. Ito ang pinakamaganda. Number 3, anong right attitude? Possess a humble and dependent heart to God alone. Magpakumbaba po tayo. Lagi po natin narinig ngayon. If people will humble down themselves and seek my face, I will heal their land. Wala po tayong magagawa talaga sa totoo lang. Mga tao lang tayo, isa lang buhay natin. Pag tinamaan ka, tapos buhay mo, wala nang lamay-lamay, diretso sunog. Anong ibig sabihin? Pwede tayong magmayabang sa pera natin, sa lakas natin. Pero isang ibig sabihin nito, pag tumama ang krisis, wala kang dapat ipagmayabang at wala kang ipagyayabang. Kasi isa lang buhay mo, pwede kang mamatay agad. Anong gagawin mo dapat? Possess a humble heart. Magpakababa ka, i-acknowledge mo na Panginoon, ang tanging solusyon nito ay ikaw. Ang tanging makapagtulong sa amin na ikaw. Kasi nakita na namin ang presidente namin sinasabi, hindi niya alam kung saan kukuha ng mababaon na sa utang. Pero kaya, Panginoon, nakikita namin lahat, pero alam namin na ikaw lang ang makakapagligtas sa amin. So, ganun dapat ang natin mindset. Kasi, kapag tayo naging arrogante pa, ibig sabihin lang, hindi tayo natututo sa mga nangyayari ngayon. Ibig sabihin lang, talagang pinagmamayabang pa natin kung anong meron tayo ngayon. Tandaan niyo po, kung anong meron tayo ngayon, hindi sapat to. Kung anong meron tayo ngayon na solusyon, hindi natin alam kung kakayanin ba sa kinakaharap natin. Kailangan natin supernatural na mag-intervene dito. So, kaya nga tayo, tinan nyo, pansinin nyo, hilig nyo kay Superman, Spider-Man. Kasi ang tao, meron talagang longing na naghahanap tayo ng tulong sa ibang planeta, natulungan tayo dito sa problema natin sa mundo. Ayun ang binigay ng Panginoon. Meron siyang bansa na kutawagin ay langit. Yun ang tutulong sa atin. Naintindihan po ba natin? Pakumbaba po tayo, huwag po tayong magyayabang. The arrogant criminal was still proud on the lowest moment of his life. Nandun na siya sa pinaka mababang punto ng kanyang buhay, pero mayabang pa rin. Meron kasing ganyan. Nandun na sa pinakahirap ng kanyang buhay, pero ma-pride pa rin. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun ha. Pero kung ikaw yun, magpakumbaba na kayo sa Panginoon. Kasi wala tayong magagawa talaga kung wala ang Panginoon. Naiintindihan po ba natin? Ito po yung pang-apat. Dito ako natuwa. Right attitude, say the right prayer. Sabihin, anong tamang attitude sa crisis na ito? Banggitin mo ang tamang panalangin. Ano ang panalangin mostly ng tao ngayon? Matapos na lahat, di ba? Lord, matapos na ito para mapag-swimming na kami, makapamasyal na kami, gusto na namin makapunta sa mall. Mali, hindi ko sinasabing mali, pero dapat hindi yun ang prayer mo. Mas malalim na dapat ang prayer mo ngayon. Tingnan natin yung criminal kung anong ginawa niya. Sabi niya, Panginoon, uy Brad, mali ang ginagawa mo, tayo deserve natin ito, pero siya hindi. Humarap siya kay Lord. Panginoon, alalahanin mo po ako pag nasa kaharian ka na. Yun yung prayer niya. Alalahanin mo po ako pag nasa kaharian ka na. Very good prayer. Sabi ni Lord, ganda ng prayer mo anak, ganda ng sinabi mo. Kasi hindi mo sinabi, Lord,
palayain mo ako, pababain mo ako rito, tapos ibigay mo na sa akin yung lote na yon dito sa Jerusalem, akin na yung parte ng lote na yon. At yung mga kapatid ko, basta ikaw na bahala, pababain mo ako dito, iligtas mo ako. Ang ginawa niya, he, ha, he said the best prayer. At na-receive niya ang biggest blessing ng kanyang buhay dun sa crisis, sa pinakamalalang crisis ng kanyang buhay. So, ang galing ni Lord, di ba? Nandun sa pinakamalalang punto ng kanyang buhay, and yet, he received his best blessing on that situation. Ano yung best blessing na yun? Na-receive niya yung salvation. So, hindi pala ito yung blessing talaga ng Diyos, hindi namimili ng panahon. Pwedeng nakapako ka ngayon sa krus, hindi literal nasa pinakagitna ka ng krisis ng buhay mo, pero makaka-receive ka ng biggest blessing pag meron kang humility at nasabi mo ang tamang prayer. So, ang tip dito? Pagpakakumbaba tayo, right attitude, pakumbaba, at yung tamang prayer na hindi selfish, kundi alamin mo kung anong pinakakailangan mo. Yung taong ito, matalino, hindi niya na kailangan yun. Hindi niya na kailangan ng lote, hindi niya na kailangan ng magarang bahay, power. Ang kailangan niya doon, kaligtasan. At naintindihan niya, ang kaligtasan, higit pa yung salvation. Ano sabi ni Lord? Ngayon din, kasama na kita sa aking paraiso. Brad, ate, kuya, meron tayong kanya-kanyang panalangin. Pero make sure na yung panalangin natin nakaangkla dun sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan, ang panalangin natin, selfish pa rin. During this time, yung panalangin natin, kung anong kalooban ng Diyos. Dapat makukuha lang natin yung sa intimacy natin sa Panginoon. Siya, nakuha niya yung tamang prayer. Lord, anong pinakailangan ko? Kailangan ko ng paligtasan. Binigay ng Panginoon. Now, nag-receive niya ang kanyang best blessing dun sa pinaka-lowest moment ng kanyang buhay. Ako po'y naniniwala sa atin ngayon, nasa krisis tayo, merong ilan sa atin, o lahat sa atin dito, basta maniwala lang, pagpapalain ng Diyos, ng higit sa kanyang inaasahan. Pinatunayan niya ng Diyos yan eh. Wala sa sitwasyon, basta manampalataya ka, may pagpapakumbaba ka, ina-acknowledge mo siya, ibibigay at ibibigay ng Panginoon yan. Naniniwala ka ba? Kung naniniwala ka, sabihin mo amen. Ako naniniwala ka na pagpapalain tayo ng Panginoon. Regardless doon sa situation, kaya ng Diyos mag-bless. Kahit in a blink of an eye, may blessing na darating. Ano pa? Ito pong aral na nakuha ko dito sa mga kriminal na to. Ibig sabihin po, itong dalawang to, napakasalbahin nito eh, napakakriminal. Mga kriminal na nga eh. Pero binigyan pa rin sila ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob. Tingnan nyo ang nakakatuwa yung dalawa eh. Biruin mo, mapako ka na lang, katabi mo pa yung hari ng mga hari. Kung meron mang silver lining doon sa pagkapako sa kanila, yun yung makatabi nila ang Panginoong Jesus. So, yung iba doon, yung mga Romano na tumutusok-tusok, di ba? Wala silang pagkakataon na, although nayakap, binugbog nila. Pero itong dalawang to, katabi nila. Sabay silang tatlo sa pinaka madilim na bahagi ng kanilang buhay. So, anong ibig kong sabihin? Although, kahit kriminal ka, kahit napakasama mong tao, darating at darating pa rin ang isang pagkakataon sa buhay mo, kakausapin ka ng Panginoon na magbago. Ngayon po ako naniwala na lahat tayo, kahit sino ka man, makasalanan ka, lahat naman pinakamasama nagawa mo, darating at panahon na kakalabitin ka ng Panginoon, na magbabago ka ba, susunod ka na ba sa akin, patatawarin kita. Kasi itong dalawa, mamamatay na lang eh, pero dumating pa sa punto. Sino ba na mag-akala? Katabi nila taong pwedeng magpatawad sa kanilang mga kasalanan. So, sa atin po ngayon, may prayer po tayo, di ba? Na sana, Lord, yung kapatid ko tumanggap sa inyo, yung nanay ko tumanggap. Gusto ng Diyos lahat maligtas. Wala pong question dyan. Prayer, magandang prayer yan. Panginoon, sana po si Papa ko tumanggap na sa Panginoon, yung kapatid ko tumanggap na sa inyo para maging Christian na siya. Gusto ng Diyos yun. Sabi nga, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not be perished but have an everlasting life. Mahal ng Diyos lahat. Pero ang tanong, bakit hindi lahat ligtas? Bakit hindi lahat ligtas? Kasi, hindi lahat ligtas kasi merong kondisyon eh, may whoever.
mayroong hindi naniniwala at mayroong naniniwala. So, anong gagawin mo? Anong prayer mo? Sabi ko nga, say the right prayer, di ba? Anong prayer mo? Sabi mo, ang prayer mo ganito, Lord, hipuin po ang kapatid ko na sana pag kinalabit niyo po siya, magdesisyon siya na sumunod sa inyo. Kasi wala na pong question sa inyo eh. Gusto mo talaga siya iligtas eh. Anong question sa kanya? Kung gusto ba niya maligtas? Kaya ang prayer mo, Lord, sana po gustuhin niyang maligtas. Naintindihan mo ba natin? Kasi kung ang Diyos ang tatanungin, lahat gusto niya maligtas. Pero ba't lahat hindi naligtas? Kasi pinili na tao na hindi maligtas. Kaya ang prayer mo, sana Lord, piliin ang kapatid ko maligtas. Kasi pag pinili niya, ang Diyos kumakatok lang naman eh. Sana Lord, pag buksan ng kapatid ko yung pinto at papasukin ka. Naintindihan mo ba natin? So ayusin po natin yung prayer natin during the crisis. Say the right prayer. Ayun yung attitude natin dapat. Kung anong kailangan mo sa panahon ngayon, yun ang banggitin mo. Huwag ka munang kung ano-ano hinihiling mo ngayon sa Panginoon. Kung ano pinakailangan mo, ibibigay ng Panginoon yan. At yung mga wants mo, idadagdag na lang ng Panginoon yan sa'yo. Naintindihan mo ba natin? So balikan po natin, ano nga ulit yung mga bagay na dapat natin matutunan. Ano dapat attitude natin? Una, keep your integrity. A is an A, B is B. Dapat yung integridad mo, although naging totoo ka, nagsuffer ka sa paggawa ng mabuti, tuloy lang. Tuloy mo pa rin, tulad na kay Joseph. Pangalawa, stop blaming others for what happening right now. Instead, be fruitful and productive. Walang sisihan. Huwag kang kung ano-ano sinasabi at maging productive ka and fruitful. Hindi excuse ang crisis ngayon para hindi tayo maging productive. Sa palagay niyo po, yung mga milyonaryo ngayon, hindi nag-iisip ng negosyo. Negosyo ang iniisip nyo ngayon. Anong solusyon dito sa mga nangyari ngayon? Tingnan nyo. Yung mga negosyante sa palengke, sinong humayaman ngayon? Yung mga negosyante sa palengke, ang lakas ng tinda nila. Mga oranges, mga apples, mga mangga, ang dami bumibili. Kasi magpapalakas ang immune system. So, maging productive sila. Maging productive ka rin. Number 3. Ano yung number 3? Possess a humble and dependent heart to God alone. Maging humble po tayo. Possess a humble heart na lang. Possess a humble heart. Magpakumbaba po tayo sa mga nangyari ngayon. Huwag natin gayahin yung criminal na yun. Although may crisis na buhay niya, maangas pa rin. Ibig sabihin lang ng crisis to, kaya may crisis dumating. Ibig sabihin, lahat ng alam niyo po ito, isang implikasyon. Pag may crisis na dumating, ibig sabihin, lahat ng mga alam natin, mga tutong natin, hindi na effective. Kaya may crisis na dumating. Ba't may problema? So, halimbawa, ba't may problema ka sa klase mo, sa school? Ibig sabihin, yung diskarte mo, sablay na, kaya nagka-problema ka na. Ba't ka nagkakasakit? Ibig sabihin, may problema na sa sistema ng katawan mo. Kailangan mo, may dapat kang ayusin, may dapat kang tanggalin, may dapat kang gawin, may dapat kang alisin. Kasi nagkaroon na ng problema. Bakit may crisis? May problema na. So, kailangan may ayusin ka, may tanggalin, o meron kang dapat idagdag. Pag during this crisis, be humble at sabihin mo, Panginoon, hindi ko kaya. May aalisin ka, alisin mo na po. May idadagdag ka, idagdag mo na po. This is the moment of upgrading, sabi ni Pastor. Ito yung panahon para mag-upgrade tayo. So, magpadagdag ka during this crisis at magpaalis ka, magpatanggal ka. Bago ka installan ng software, kailangan mo nang linisin. Kasi pag i-install yung software na yun at nandun yung mga virus, mga bugs, maglo-load yun. So, alisin muna at dagdagan. Be humble. Akong baba po tayo. Let God be God. Hayaan natin ng Diyos dito. And last but not least, say the right prayer. Sabihin mo, anong attitude, huwag ka nang hingi sa panahon ngayon, ano ang pinakailangan, ibibigay ng Diyos. And mind you, in this crisis, mabigat na crisis to, doon mo pa marireceive ang biggest blessing sa buhay mo, gaya ng criminal na ito. Na-receive niya yung biggest blessing sa buhay niya sa kalagitnaan ng pinakamadilim na pangyayari sa kanyang buhay. Nang takot sa krus, doon pa niya natanggap ang kanyang biggest blessing sa kanyang buhay. Naiintindihan mo ba natin? Dalangin ko po na may natutunan kayo ngayong gabi nito sa ating pag-aaral. Right attitude in the middle of a crisis. It starts here.
the battle, nandito lahat ng gera. Yung paniniwala nga eh, may gera nga yun eh, hirap pa yung maniwala, di ba? Sabihin sa'yo, nasa gitna ka na ng krisis, sabihin sa'yo, pagkapalain ka ng Diyos. Huwag mong sabihin na walang battle dun. May battle, mayroong gera, laban. But you must choose to believe. Maniwala ka, piliin mong maniwala sa Panginoon. Yun po yung right attitude natin. Kailangan natin gawin, maging productive tayo, maging fruitful, at naniniwala ako pagpapalain tayo ng Panginoon. Yun lang po, salamat po sa atin, salamat po sa nanonood, pagpalain po kayong lahat, tayo po muna yung manalangin. Lord, salamat Panginoon sa kakatapos na gawain, tayo po ang dakilang Diyos na gumabay sa amin. Dalangin ko na aming tunan, bagamat ito'y simple lamang, kayo po ang manguna at mangusap. Gabayan niyo po ito at bumaon ito sa aming espiritu. Patawarin niyo po kami kung hindi kami naging productive at naging fruitful. Instead, nag-relax lang kami, Panginoon. Forgive us also, Panginoon, if we complain, if we blame others for what is happening right now, Panginoon. Ano pa, i-pray namin, masamang prayer, selfish prayers. Lord, forgive us, Panginoon. Ay po ang Diyos na dapat naming sambahin, Panginoon, at magpakumbaba kami sa inyo dahil kayo lang po ang solusyon. Lord, bago pa man po dumating yung crisis, meron na po kayong hinandang Joseph, Panginoon. Bago pa tumama yung 7 taon ng tagsagana, 7 taon ng tagutom, may hinanda na kayong Joseph. I believe, Panginoon, ganun din dito sa COVID na to. Bago pa man tumama ito, pinahintulutan mo, meron ka ng hinanda na gamot or anumang mga blessing, Panginoon, na pagharap tama nito, hindi kami mapapano. Salamat, Panginoon, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.